Brothers on the Wheels, gusto mo ba ng Honda PCX pero budget ka at hindi mo kaya ang price nila? Baka para dito ka na mga brothers sa bagong maxi scoot ng Motorstar. The Easy Ride 150P na halos kalahati lang ang presyo sa Honda PCX. Kaya ito ang titignan natin sa walk around review natin mga brothers. Kaya let's go! Sa go! Get ready. Drop the beat. Alright, sound check. Grabe, lakas. Binagalaw niya yung motorsiklo, no? Mismo motor, maatras. Baka bumangga na to. Okay ah. Alright mga brothers, dito sa harapang bahagi nitong Easy Ride 150P. As you can see mga brothers, meron tayong makikita dito na malapad na windshield. No? And non-adjustable po ito mga brothers. And then, ang color niya is a smoke black. I guess pwede ninyong palitan nito kung gusto nyong mag-upgrade ng mas mataas pa o clear lens, no, na windshield, pwede yon, no? Pagdating naman dito sa mukha niya mga brothers, masasabi ko malapad siya. Kung ikukumpara natin sa pisngi o mukha nitong Easy Ride 150Q, di hamak na mas malapad ito. And I guess pagka ito minaneho natin, medyo may bigat to sa unahan kung mamamaneho natin. And nagustuhan ko yung color blue niya mga brothers. Yung pagka-color blue niya is like a metallic blue. And also, comment nyo nga sa ating comment section mga brothers kung anong klase itong blue. But again, parang meron siyang glitters effect eh. Yun yung napansin ko. Kukumpara ko siya doon sa pagka-blue ng Easy Ride 150Q. Mas dark yun and then ito mas lighted, no? Simple lang siya, may makikita lang tayong mga linings dito. And then yung hulma ng kanyang headlight, I guess ito parang wala naman tong ginaya. And I think masasabi ko na meron siyang sariling characteristic and identity. Okay? So meron siyang daytime running lights dito mga brother. Parang black style siya, no? Yung bloke-bloke. And then meron siyang linings dito ng daytime running light. Then putol dito and then meron na naman dito. Para siyang kilay at saka eyeline, no? Ganda, di ba? So on natin ngayon yung headlight para makita nyo. So sa headlight niya mga brothers, isa rin sa mga nagustuhan ko to eh. Bakit? Projector lamp yung kanyang low beam. So 4 na piraso yan. 2 rito sa kanan and then 2 rito sa kabila. And then pagka binuksan natin, pag high beam natin, so 4 din na part yung kanyang high beam. Ayan oh. So napakalakas nito. So nagsasabay na sila pagka naka-high beam yung engagement ng headlight natin. So siguradong napakalakas ng bato nito sa daan. Ngayon pa lang maaraw oh, kita na oh. And also, isa pa sa mga nagustuhan ko rito, yung pwesto ng kanyang turn signal lights dito sa harapan. Ayan. So, LED na rin yan mga brothers. Same din dito sa headlight and also dito sa daytime running light. Ang ganda oh. Diba? Hindi mo akalain nandito siya, no? At saka, mahaba. Okay. Ganda oh. Tapos yung mga lente ng kanyang headlight and also dito sa turn signal lights is quality na rin. Ayan. So mga brothers, dito naman sa front fender, tingnan natin, no? Okay flexible na flexible Ito gusto ko kay Motorstar, sumasabay na sa mga kalaban. Ayan, no? Tsaka yung linings niya mga brothers, nakasunod din dito sa kanyang muka. Ayan, no? Meron ditong lines dito na pang letter Y. And then may lines dito and then may tulis na naman. So magkakakonekta yan mga brothers on the wheel. Alright. So dito mga brothers, meron tayo ritong front telescopic port. Ayan. So diba? And then disc brake na rin yung harapang preno nito na merong 2 piston pot caliper. Okay. So yung mags niya mga brothers is gumagamit tayo rito ng aluminum mags na may size na 14 inches. And then meron siyang tire size na 100 by 80 and then tubeless na rin ito. Okay. Yung gulong niya may soft compound naman, pero para sa akin kung
So, papalitan ko to ng mga performance tire, no? Para mas safe tayo. Pero kung hindi ka naman maselan, pwede mo na rin itong food ko rin. Ayan. At ngayon mga brothers, nandito tayo sa cockpit nitong motor. Check natin kung ano ang makikita natin dito. Buksan natin. Wow! Ganda ng speed meter ha. Colored digital meter ang meron dito ha. Okay na okay ha. So dito mga brothers, makikita nyo, meron tayo rito fuel meter sa gitna at baba. No? I think ito yung kanyang RPM. Ayan, no? Hanggang sagad ng 10,000. Tapos yung iyong speed, no? Converted na yan sa kilometers per hour. Tapos yung iyong odometer. Ito yung time, and then good thing meron kang voltmeter para alam mo kung pumapalya na ang iyong baterya. Ito yung fuel check mo. Ayan, wala siyang langis ngayon. Kaya nagsasign siya. And then yung left, ayan. And then yung right. So, subukan natin pailawin yung kanyang high beam. Ayun, no? Katabi ni itong fuel check. Dito kaya sa kabila, wala akong makita. Not sure kung meron tong engine check. And then meron siya ditong mode. Ayan, kung gusto mong baguhin. Ayan, total of trip. Ayan, so meron na siyang trip 1. Ito siguro kung gusto mo nang baguhin yung clock. Ayan, so meron siyang dalawang buttons dito. And then yung pills dito ng plastic, masasabi ko quality na rin. And then meron pa ditong parang small visor, no? So pagka maaraw, hindi makikita pa rin natin yung ating speed meter. So hindi tayo mahihirapang di makita, no? At dito makikita na natin yung naked handlebar natin mga brothers. Isa ito sa mga nagustuhan ko sa motor, mga naked handlebar pagka naka-maxi scoot. So maganda na rin yung tornilyo rito ng handle post. May takip na rin, so hindi basta-basta papasukin ito ng tubig. Kombinasyon siya ng chrome accent dito and then gloss black. And then okay din dito yung takip dito sa pinaka naked handlebar niya. Plastic na lang pero gloss black finish ito. So sa manibela mga brothers, may makikita tayo ritong basic switches. Ayan, so tingnan muna natin yung switches. Quality ba? Quality no? Flat finish and then gloss yung mga pindutan. Ayan, no? Ganda, may highlights siya. Okay na okay Ito, nandito yung left and right sa baba. Sakto sa thumb ko yung busina. Check natin. Lakas ng mano nito Ang busina nito pang kotse Isa pa. Okay talaga. Tapos ito yung low beam. Ito yung high beam. Ito, dagdag puntos ito dahil meron siyang flasher. Ayan, meron lang tayo ditong basic na hand lever. Yan, para sa atin sa preno sa likod. Wala naman special. At ang kanyang side mirror mga brothers, pasado na rin sa akin dahil stock ito. At papalayo naman yung salamin, no? Standard naman. Tapos yung handle grip, I can tell meron na siyang pagka-soft compound. No? Okay na rin, rubberized type na rin siya. At large ang aking kamay, makikita nyo naman may space pa rito at meron siya ritong maliit na bar end na bakal. No, kabilang side, no, meron tayo ditong engine kill switch. Yan, isa ito sa mga safety sa scooter. And then ang ating engagement ng park light o yung daytime running light and then yung kanyang headlight. Ayan. Then electronic start. Ayan, nandito. So, kailangan ipreno mo pa para mag-start yung scooter. So, isa sa mga safety features ng mga scooter yan. Handle grip, same approach dito. Pati N-bar, pati yung brake lever niya rito, parehas lang din sa kabila. And also, yung iyong side mirror, parehas lang din siya. No? So, sa baba mga brothers, makikita natin dito na may ring light yung susian natin. So, sa gabi, hindi tayo mahihirapan ditong kapain, no? Kung paano natin itutusok o kung paano natin sususian yung motor. Ayan, meron siyang assist. Ayan, ganito. Nandito na rin yung fuel button and yung seat button. So, tingnan natin yung ngayon yung fuel. Wow, ayos So mga brothers, 12 liters ang fuel tank capacity nito. So napakalaki para sa isang 150 maxi scoot. So matagal-tagal mong uubusin ito. And also nagre-range nga pala ito ng 35 to 40 kilometers per hour na magdidepende pa rin yan sa inyong throttle happy, bigat at road condition na tinatahaks. Since ang motor na ito is carburetor pa ang fuel system. Okay. Now, meron tayo ditong lug compartment. Makikita nyo ba? Yan, pupush nyo lang yan. Ayan, bubukas na siya. And then dito sa lug compartment, meron tayong USB port. Charging port. Ayan, baba tayo para makita nyo. Ayan, so testingin natin kung kasya ang isang 7 inches na telepono. Ito yung pinakamalaking phone sa mga malaki. Ayan, kasya pala. So kahit di na kayo magpalagay dito mga brothers ng cellphone handle kung nagcha-charge. Pero kung nagna-navigate kayo, obligado, no? Ito yung USB nyo. Yan, so sara natin. O pwede. Safe.
Alright mga brothers on the wheels, dito sa side profile ng Easy Ride 150T. As you can see mga brothers, nandito yung pagka-elegante ng datingan nitong scooter na ito. Bakit mga brothers? Kasi wala siyang sticker. May makikita lang tayo ritong badge ng Easy Ride 150T dito sa side fairings niya. And then meron tayo dito maliit na Motor Star na sticker. So ganun lang, no? Wala nang arte-arting mga sticker. Tapos yung niya, yan, ang feels mo talaga parang executive yung datingan niya, parang naka-brush up na buhok na papasok sa opisina. Ayan, no? Tapos yung floorboard, masasabi ko malapad ito o mahaba siya. So may option tayo dito, mamaya tignan natin sa ating bike pit. Meron tayo dito and then meron tayong pang cruising style, okay? Yung tapakan ng pillions, it's something to do, isa ito sa mga dumagdag na atensyon ko. Ayan, no? Bakit? Aluminum na siya. And then wala siyang rubber, no? May threads lang dito. Pero malapad dito. So any size ng pa dito na angka sa inyo, may kayang-kaya niya ma-accommodate, no? One more thing, nagustuhan ko rin yung setup ng upuan niya. Malapad siya mga brothers, pero maganda yung cuts niya rito, manipis, no? So sa mga mabababang rider, hindi tayo mahihirapang abutin yung pinakasahig o yung ground ng kalsada, no? At isa pa, mataas yung pillion section, so maganda ito pagka sa mga sudden brakes, hindi kayo magkakauntugan ng helmet ng angkas mo. At yung pills ng upholstery niya, makapal na rin yung ginamit ng Motorstar dito. Ayan, no? Hindi siya basta-basta. Meron siya ditong dual stitches, so talagang matibay tignan at matibay yung kanyang pills. And then meron na rin ditong engraved ng Motorstar na nagre-represent na kanila na rin yung upholstery. So pag binuksan naman natin mga brothers, meron tayong malaking compartment dito. Siguro aabot na ito ng 20 liters. Ayan, and also kasya yung isang helmet at makakapaglagay pa tayo rito ng mga iba't ibang bit-bitin natin. Nandito na rin yung battery, and then kung dalawa yung helmets nyo, meron tayo ritong sabitan. Ayan. So pag binubuksan mo siya maganda, mag-aangat siya konti. Ayan, oh. Tsaka mo pwedeng isagad. Alright. Tapos yung grab bar niya nga, sabi ko kanina, ito is hard plastic na ito na nakasama sa assembly ng fairings. Okay mga brothers, pag-usapan natin yung makina nitong Easy Ride 150T. No? So mga brothers, unahan ko na kayo, carburetor po yung kanyang fuel system. Ayan, so marami na naman magre-reklamo. Kung may mga reklamo kayo, meron namang fuel injected na Easy Ride na Motorstar. Kung mahilig kayo sa fuel injected, yun ang bilhin nyo. Ngayon, kung hard pans naman kayo o mahilig kayo sa mga karburador, wala kayo po problemahin sa isang ito. Alright, so mga brothers, naka-air-cooled nga ito, pero don't worry, meron naman siyang pan dito na naglalamig. And also, naka-design naman ito para sa mga long ride at sa mga traffic at kahit maiinit pa, no, hindi kayo nito iiwan at hindi ito basta-basta titirek. So meron nga itong 150cc mga brothers. Pagdating sa makina, single cylinder, single overhead cam na may dalawang valves, no. So newly upgrade na nga rin pala yung makina nito na GY6 na merong 10 horsepower and 10.2 Newton meter of torque. Okay, at kagandahan pa nga mga brothers, meron pa tong kickstart. So panatag pa rin ang loob nyo kung sakaling masiraan kayo ng battery, makakauwi pa rin kayo. And of course, meron na nga rin itong voltmeter para bantayan nyo lagi ang inyong mga baterya. Alright. Dito sa rear mga brothers, makikita na natin yung kanyang LED na taillight. Gusto ko yung design. May pagka-weird na parang kakaiba, na parang unique yung datingan sa akin. Pailawin natin para makita nyo. O, di ba mga brothers, malakas. Tapos yung LED turn signal lights niya, nandito nakalabas. I guess, iingatan nyo to kasi hindi siya flexible, no? So pag ito natabig, may possible itong mabali. So ingatan nyo na lang kung sakali. So may another ilaw tayo dito para sa ating plaka. Good thing, para mas visible pagdating sa gabi. Then may kasama ka na ring reflector, no? The rear fender is very unique ang pagkakadesign. May mga sides dito, mahaba at may mga cuts. So stylish talaga siya and flexible. Ayan, oh. So hindi basta-basta mapuputikan yung ating motor dito, haba ng fender And then meron ka pang tire hugger dito na kasama. Ayan, oh. Maganda na rin yung plastic, hindi siya ganun karupok. No? Flexible naman siya, kasama yung tire hugger mo. At pagdating naman dito sa rear suspension, binubuto ng dual shock, non-adjustable mga brothers on the wheel. And then meron tayo ditong single pot caliper na disc brake. Ayan, no? Ganda ng pagkaka-disc brake niya na parang nandun sa gitna ng gulong. Ayan. Tapos yung tire size niya is 14 inches din yung wheel mags mo dito sa harap na merong tire size na 120 by 70 and of course tubeless na rin yan.
Nagustuhan ko rin yung panggilid na ginawa rito ng Motorstar. Two-tone yung kulay niya, parang dark gray. And then sa unahan, parang black. Tapos may kasama ka pang kickstart. Nabibihira mo na lang makita sa mga scooter ngayon. Tapos hard plastic yung ano natin dito, air cleaner o air filter natin dito, which is yun naman yung typical na makikita natin sa scooter na matte black ang finish. Ganda na rin, quality na rin to, masasabi ko rin, at hindi pipitsugin na hindi tinipid ng kumpanya. Yung tambucho mga brothers, isa rin ito sa gustuhan ko dahil yung heat guard niya halos tinabanan na yung buong motor, no? So safe na safe yung mga aangkas dito at saka para sa rider, no? Maporma na rin, pwede na. Alright mga brothers on the wheels, side stand check na tayo dito sa Motorstar Easy Ride 150P. Ayan, tingnan natin. Ang ganda ba yung pagkakadapa niya? Tama lang, hindi naman siya dapan-dapa. Hindi naman din siya ganun katayong-tayo. At malalaman natin dito yan pag chinek natin yung paa ng side stand. Ayan, nakapasok naman. Try nga natin alugin kung safe naman siya. Oh, safe naman. Walang problema, no? Wala nga lang tong handbrake park lock, no? O yung park lock pagdating sa kanyang preno. Pero again, safe naman yung motor. Hindi naman alanganin yung side stand, no? Tama lang. Alright mga brothers, bike fitting na tayo rito sa bagong scooter na Motorstar. Ito nga yung Easy Ride 150P. Ayan. For the reference mga brothers, I'm only 5'4", and then nakaboots ako ngayon, so assuming meron akong height na 5'5". And then for the reach, meron akong 20 inches na arm reach at may bigat ako na 50 kg. Magpi-51 na ata hopefully, no? Ayan. So ganito po ang itsura mga brothers. Ayan, makikita naman nyo na lapat yung dalawa kong paa. And for the seat height, meron itong taas na around 760 mm. I guess yung ground clearance niya is maglalaro ng 140 to 150, no? Dahil wala itong nilabas na official specs na itong Motorstar. Ito, sinukat na lang natin. Okay, so ganito po yung itsura. Ayan. So magtatanong dyan kung mag-titiptoe ba yung mga 5'1", 5'2", 5'3", so ganito na. Siguro magtitiptoe kayo rito ganito. Ayan, ako kasi ngayon nandito na sa unahang part ng upuan nitong Easy Ride eh. And also yung feels ng foaming niya, komportable. May pagka-flatten siya pero okay lang naman. Wala namang problema doon. Komportable naman. And then may option yung paa natin dito. Pwede tayo rito sa standard seating position. Then pwedeng cruising type. Ayan o. Pag nangangawit tayo, lalo na pagka mga long ride, ayos na ayos to. Ayan. Tapos yung riding position ng motor, ito yung gusto ko. Ayan, relax na relax yung arm ko. Hindi siya yung malayo, hindi siya mababa, no? Saktong-sakto, standard talaga, no? At saka yung gusto ko talaga yung handlebar setup nito. Isa ito sa nagbibigay elegante rito sa motor, no? And also yung turn radius, malaki Okay to Yan, sigurado hindi kayo pahihirapan nito. At siyempre matutulak ko to pag nasa kalsada na. Ngayon lang kasi nakabinil dito, so madulas siya, no? Kasi abot ko na naman. So magaang yung motor, siguro mga 100 plus lang ang ano nito, bigat nito. Hindi siguro to papalit ng 150. Mga 150 pababa. Ayan, tapos yung play ng front suspension dito, swabe Tsaka may kalaliman na rin. Pwede na Pwede. Tapos dito sa likod, may laro siya, konti. Pero syempre, malalaman natin yung performance ng suspension nito kung matitest ride natin. Kaya sa mga owner dyan, baka naman. So mga brothers, naikutan na nga natin itong bagong maxi scoot ng Motorstar. Ito nga yung Easy Ride 150P. Ngayon naman mga brothers, alamin natin ang presyo, no? So meron nga pala siya mga brothers na SRP na 71,000 pesos. Kung ika-cash nyo naman mga brothers, makaka-discount kayo ng almost 4,000 dahil 67,300 pesos na lang siya pagka kinash nyo. Ngayon kung gusto nyo naman kunin ng terms, magda-down lang kayo ng 5,350. Yan po yung pinakamababang down na maibibigay sa inyo ng company. And then for 3 years, meron kayong 3,623. And then meron siyang rebate na 300 pesos to 400 pesos. I think depende yan kung saan kayo magbabayad eh. Okay mga brothers? So mga brothers on the wheels, comment nyo naman sa ating Facebook page kung anong masasabi nyo sa motor na ito. At syempre, ang pinaka-importante, share nyo naman ang ating episode, lalo na kung nagustuhan nyo, para marami pang makaalam ng mga brothers on the wheels natin yan. At kung dito naman kayo sa YouTube nanonood mga brothers, mag-subscribe na kayo, and then click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa tuwing maglalabas tayo ng ating walk around review. So once again mga brothers, ako po si Art. Ingat po kayo sa pagmamaneho, ride safe, and cheers!